Una sa lahat, akin na yung lisensya mo. Ako, nasa lugar ako. Akin na yung lisensya mo. Umiiwas na ako sa inyo. Akin na! lalaking nagpakilalang pulis galit na galit sa nakalitan niyang truck driver sa C5 sa Taguig. At may pagbibintang pa. Pulang-pula mata mo, nakadrugs ka. Ang truck driver nagsumbong sa wanted sa radyo ni Senator Raffy Tulfo matapos naman ng pagbantaan ng motorista na babarilin siya. Ang iba pang detalye, abangan maya-maya lamang. Ako, nasa lugar ako. Magandang gabi, Pilipinas. Sa Frontline tonight. Bicameral conference ng Senado at Kamara para sa 5.7 trillion pesos na panukalang 2024 national budget umarangkada na. Confidential funds, tiniyak ng mga mambabatas na hindi na ibabalik. 17 Pinoy seamen na hinostage sa Red Sea, malapit ng mapalaya ayon sa DFA. Pangulong Bongbong Marcos kinansela ang biyahe sa Dubai para ito muna ang asikasuhin. Komite ng Kamara na dumidinig sa prangkisa ng mga TV networks, pinagpapaliwanag ang SMNI sa umuli pinapakalat nilang 1.8 billion pesos na travel expenses daw ni Speaker Martin Romualdez. L.A. Tenorio maglalaro na raw muli para sa Ginebra. At kumpirmasyon ni na Catherine Bernardo at Daniel Padilla na hiwalay na sila, trending. Pinatatawag na ng LTO ang viral na motoristang pilit kinukuha ang lisensya ng nakaalitan niyang truck driver sa Taguig. Pansamantala na ring sinuspinde ang lisensya ng galit na motorista. Nasa frontline na balitang yan, JC Cosigo. Akin na yung lisensya mo. Ako, nasa lugar ako. Akin na yung lisensya mo. Umiiwas na ako sa inyo. Akin na! Kaya mo, galit na galit. Titignan ko ang lisensya mo. Viral sa social media ang lalaking ito na galit at pilit kinukuha ang lisensya ng nakaalitang truck driver sa C5 sa Taguig City. Nangyari ang insidente nitong nakaraang Biyernes. Inakusahan ng driver na SUV na ginit-git siya ng truck. Pulang-pula mata mo, nakadrugs ka. May mga sakay ako doon. Kahit videohan mo ako dyan, ikaw ang wala sa linya, papatayin mo ang pamilya ko. Akin na lisensya mo! Akin na lisensya mo! Tinangkapan nitong kunin ang cellphone ng truck driver. Akin na lisensya mo. Nanginginig na ako sa'yo. Akin na. Hintayin na lang natin. Dumulog sa programang Wanted sa radyo ni Senator Raffy Tulfo ang truck driver. Kwento niya, nagpakilalang pulis ang driver na SUV. Nagbanta pa raw ito na babarilin siya at ang pahinante niya. At sinabing alam daw nito ang kanilang bahay. Itinanggi naman ng truck driver ang panggigit-git. Nakasabay ko siya. Ngayon po, parang may truck na nakapark doon sa unahan. Nakalampas na po ako sa kanya. And napansin ko po si sir na para pumapasok. Nilugaran ko pa siya. Ngayon mamaya, umabol sa akin, hinarang ako kasi ginit-git ko daw siya. Naglabas siya ng ID, kinakaway sa amin. Huminto daw ako at pulis siya. Itinanggi na ng PNP na pulis ang nag-viral na motorista. Tanging mga authorized personnel lang din daw, gaya ng mga uniformadong traffic enforcers at tauhan ng Land Transportation Office at mga otorisadong pulis ang pwedeng humingi ng driver's license ng mga motorista. Yung mga ganong pananalita, there's already a indirect simulation of authority. Pag ang isang tao ay hinihingi sa'yo ang isang lisensya na ikaw ay sa sibilyan at ikaw ay minumura, ay doon pa lamang po ay may red flag na po tayo na hindi siya dapat ginagawa niya yon. Tukoy na raw na PNP ang pagkakakilanlan ng naturang motorista. Posible itong maharap sa reklamong grave threat at usurpation of authority. Ipinatatawag na rin siya ng Land Transportation Office o LTO. Habang may investigasyon, sinuspende muna ang rehistro ng kanyang SUV at ng kanyang lisensya sa loob ng 70 araw. Kahapon, isa ring motorista ang navideohang nanapak ng traffic enforcer sa Novaliches, Quezon City. Isang retiradong pulis din ang nambatok at nanindak gamit ang barel sa nakakigitan niyang siklista sa Quezon City noong Agosto. Umabot pa nga yan sa Senado hanggang sa ipasauli sa kanya ang nakuha niya benepisyo sa PNP. Para hindi na humantong sa mas malaking problema ang simpleng away kalsada, isa lang ang paalala ng mga otoridad.
Maging mahinahon po, huwag mainit yung ating mga ulo dahil this might lead to a mas magulo at mas grave pa na insidente that may result to injury or even death. So sana mag-ingat po tayo. Nagbabalita mula sa Frontline, JC Cosico, News 5. Sinalanta ng namaragasang baha ang ilang kalsada at tulay sa Cagayan dahil sa walang tigil na pagulan. Nasa Frontline na balitang yan si John Arawa. Sa palarang nilusong ng motoristang ito ang baha sa Bagao, Cagayan. Yan ay kahit pa mabilis ang pagtaas ng tubig. Ang isang rider tumirik ang motorsiklo sa abot tuhod na baha. Napilitan tuloy siyang itulak ang kanyang motor. Ang Bitag Pequeño Overflow Bridge, inabot ng rumaragas ang baha. Kahit delikado, pilit pa rin tumawid ang ilang residente. Ayon sa Cagayan Disaster Restoration Management, higit 50 pamilya ang inilikas sa Bagao dahil sa baha. Patuloy rin anila sila nakabantay dahil walang patid pa rin ang pag-ulan. Early morning yesterday hanggang afternoon, medyo nakakaranas tayo ng heavy rain. But so today, southern portion, wala nang gaano. Cloudy na lang, panaman ng mga pagkahambon. Kasulukuyan ding inaalam ang halaga ng pinsala ng baha at ulan. Marami rin kasing palay na nasira sa ilang sakahan. Bukod sa Bagao, di rin nakaligtas sa baha ang Natalyag at Manga Bridge sa Piña Blanca. Bunsod yan ng pag-apaw ng Pinakanauhan River. Umapaw din ang isang ilog sa bayan ng Gataran. Galing daw ang tubig sa paanan ng Sierra Madre. Landslide naman ang namerwisyo sa National Highway sa Pagudpud, Ilocos Norte. Nabalot ng putik ang kalsada sa ilang araw na sunod-sunod na pagguho ng lupa. Isang lane lang din ang nadaraanan. Sa ngayon, puspusa na ang clearing operation sa naturang kalye. Isa kasi ito sa mga pangunahing daanan patungong Cagayan at iba pang probinsya sa norte. Ayon naman sa Pag-asa, ang mga pag-ulan sa norte ay dulot ng amihan. Posible pa yang magtutuloy-tuloy sa mga susunod na araw. Nagbabalita mula sa Frontline, John Arua, News 5. Magpapatuloy ang maulang panahon sa Northern Luzon sa mga susunod na araw. Pinakauulanin ang mga probinsya ng Apayao, Batanes, Cagayan, Babuyan Islands at Aurora. Bahagyang maulap naman na may kalat-kalat na ulan ang mararanasan sa Ilocos Region. Damay din ang natitirang bahagi ng Cagayan at Cordillera. May mga tsansa rin ng pag-ulan sa Metro Manila at natitirang bahagi ng bansa. Bunsod po yan ng easterly so mainit na hangin mula sa Pacific Ocean at ng hanging amihan. Isa na namang eroplano ang nawawala sa Isabela. Pasado alas 9 kaninang umaga na mag-take off sa Kawayan Domestic Airport ang Cessna plane RPC 1234. Sa kanya ng pilotong si Captain Levy Abdul II at isang pasahero. Bigla na lang nawala ng komunikasyon sa naturang eroplano at hindi na ito nakarating sa Palanan Airport. Hinahanap ng dalawang sakay ng Cessna plane. Hindi ito ang unang beses na may nawalang eroplano sa Isabela. Enero ng taong ito nang bumagsak ang isang Cessna plane na papunta sa bayan ng Maconacon. Patay ang lahat ng 6 na sakay nito. Matagal ang problema ng mga taga-Maconacon ang kawalan ng maayos sa kalsada kaya't napipilitan ng mga taga roon na mag-eroplano kahit mahal at delikado. Malapit na raw palayain ng grupong Houthi ang 17 Pinoy na sakay ng barkong hinijack sa Red Sea. Yan daw ang tututukan ni Pangulong Bongbong Marcos kaya hindi na siya tumuloy sa kanyang biyahe sa Dubai. Nasa frontline ng balitang yan si Marlene Alcaide. Maagang dumating sa Villamor Air Base sa Pasay ang mga delegasyon ni Pangulong Bongbong Marcos na kasamang pupuntang Dubai para dumalo sa Conference of Parties to the UN Framework Convention on Climate Change o COP28. Kabilang dyan ang kanyang economic team na sina Finance Secretary Benjamin Jokno, NEDA Secretary Arsenio Balisacan at DTI Secretary Fred Pascual. Nakahanda na rin ang aeroplanong sasakyan nila pero kaninang pasado alas 8 ng umaga, biglang may inanunsyo si DILG Secretary Benher Abalos. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayong umaga po ay dapat na patungong Dubai, for the COP ang ating mahal na Pangulo. Ito po ay tungkol sa framework ng United Nations climate change sa environment. Ngunit ito po'y na-cancel ngayong umaga.
Ang kanselasyon ng biyahe ni PBBM ay dahil sa anyay important development sa 17 Pilipinong seafarer na sakay ng hinijack na barko sa Red Sea. Sa social media post pa ng Pangulo, sinabi niyang makikipag-meeting siya ngayong araw para sa pagpapadala ng high-level delegation sa Tehran, Iran. Magbibigay rin ng mga tulong sa mga Pilipinong hostage. Nang tanungin si Abalos kung anong tinutukoy na importanteng development at kung gaano ito kaseryoso, matipid ang sagot ng kalihim. Anything that will be involving our seafarers ay napaka-importante para sa ating Pangulo. Pero at this point, sana maunawaan nyo, hindi ko pwedeng i-discuss kung ano nangyayari because of the sensitive issues. Secretary, ganun kaseryoso yun? Kaya talaga... Well, I cannot comment on that. Ayon naman sa Department of Foreign Affairs, nasa maayos ng kondisyon ng mga Pilipino seafarer at inaasahang mapapalaya rin kalaunan. Dahil sa kinansilang biyahe ng Pangulo, si DENR Secretary Antonia Yulo Loizaga na muna ang magiging kinatawan ng Pangulo sa Climate Change Summit. May mga inaayos din silang bilateral meetings para sa Pangulo. Nakatakda rin sana makipagkita si PBBM sa Filipino community doon. Si Yulo na ang naatasang magbasa ng 2 pahayag ni PBBM sa taunang summit. 237 registered on-site delegates na nagre-represent sa 16 na ahensya at members ng civil society ang Pilipinas. Ang ilan sa kanila nasa Dubai na, habang iba pa, gaya ni Abalos, ay bukas pa ang alis pa Dubai. Nagbabalita mula sa Frontline, Marlene Alcaide, News 5. Sabik ng makapiling ng kanyang pamilya, si Jelinor Pacheco, ang Pinoy caregiver na pinalaya ng Hamas. Wala na raw planong bumalik si Jelinor sa Israel pagkatapos ng masalimot niyang karanasan bilang isang bihag. Nasa frontline na balitang yan si Faith Del Mundo. Nakapanayam ni Senator Raffy Tulfo sa kanyang programang Wanted sa radyo ang Pinoy caregiver na si Jelinor Pacheco. Siya ang OFW na kabilang sa unang batch ng mga bihag na pinakawalan ng militanteng grupong Hamas. Nasa programa rin ang kanyang asawa at ina. Ayon kay Jelinor, wala na siyang balak bumalik pa sa Israel matapos ang malabangungot niyang karanasan sa kamay ng Hamas. Ayaw ko na sana pong balikan yun. Okay, sige po. Masalimuot na araw po sa akin. Kasi 2 bala po ang dumatlis sa paa ko, sir. Datlis lang po. Yung pumatay sa alaga ko. Kasi nagtago na ako doon sa baba ng bed niya, sir. 5 taong nagsilbing caregiver sa Israel si Jelinor. At kahit sa gitna ng panganib, hindi niya iniwanan ang kanyang inaalagaan. Tanging dasal lang daw ang naging sandigan niya. Sabi ko sa Panginoon, patawarin mo ako lang, tapos tanggapin mo po ako sa inyong kaharian, patawarin mo ako. Hindi na ako takot mamatay. Malaki raw ang pasasalamat ni Jelinor na nabigyan siya ng ikalawang buhay. Siguro, hindi pa tapos yung mission ko dito sa mundong ibabaw. Totoo po yan, sir. Naniniwala po ako dyan. Meron po kayong mission dito sa mundo. May purpose pa po kayo. The most powerful weapon is prayer po. Sa ngayon, nasa Israel pa rin si Jelinor habang inaayos ang pamahalaan ang kanyang pag-uwi sa bansa bago magpasko. Maaga namang nagkaroon ng reunion ng pamilya Pacheco online. I love you, Papa! I love you too. Masaya po ako kasi nakalaya na po yung asawa ko. Akala po namin wala na talaga. Matagal po namin siyang hindi nakakasama tuwing Pasko, ma'am. Ngayon lang po ulit. Since 2018, wala pong Pasko na kasama namin siya. Ngayon lang ulit talaga. Kaya blessings po. Nagbigay rin ng tulong pinansyal si Senator Tulfo sa pamilya Pacheco. Samantala, pasado alas 6 ng gabi nang dumating kanina sa NAIA Terminal 1 sa Pasay ang 36 na OFW na inilikas mula sa Israel. 32 sa kanila, mga caregivers, habang 4 ang hotel workers. Binigyan din sila ng tulong pinansyal ng Department of Migrant Workers at OWA. Naging ghost town yung normal na dating buhay namin dun. Naging ghost town yung area. Tapos rinig ko yung palitan ng bomba between Gaza and Israel. Pinapastay ako nung amo ko. Umiiyak siya sa akin, nagmamakawan, huwag na sana ako umalis. But I thought na pag nag-stay pa ako doon, magkakaroon ako ng anxiety or post-traumatic disorder. Ayon sa DMW, higit 50 pa ang uuwi sa mga susunod na araw. Alam naman yung mga Pilipino, kapag magpapasko gusto makapiling yung kanilang mga pamilya.
So ang importante po doon, we are able, willing, and competent to assist each and every worker na nandoon po sa Israel na gusto pong umuwi. Nagbabalita mula sa Frontline, Faith Del Mundo, News 5. Kaliwat ka ng reunion nangyari kasunod ng pagpapalaya ng iba pang bihag at bilanggo ng Israel at ng Hamas. Baka saksaya sa mga ngiti ng mga kapatid na ito nang magkita sila sa isang ospital sa Israel. Pareho silang binihag ng Hamas pero magkaibang araw pinalaya. Sa ika-6 na araw ng tigil putukan, 16 na bihag ang pinakawalan ng Hamas. 30 bilanggo naman ang pinalaya ng Israel. Nakauwi na rin sa Thailand ang 17 Thai hostages. 9 na Thai pa ang hinihinalang bihag ng Hamas. Nagkasundo naman ng Israel at Hamas na palawigin ng isa pang araw ang ceasefire. Natanggap na rin ng Israel ang panibagong lista ng mga pakakulang bihag ng Hamas. Susunod, mga taga-SMNI, ginisa ng Kamara dahil sa umunoy fake news nila tungkol sa travel expenses ni House Speaker Martin Romualdez. Sa pulsa video, walang habas na pamaril sa Jerusalem. Hindi bababa sa 3 ang patay. At Catherine Bernardo at Daniel Padilla may mensahe sa kanilang fans matapos amining hiwalay na sila. Magbabalik pa ang Frontline Tonight. Sinita ng ilang kongresista ang anilay fake tungkol sa travel expenses ni House Speaker Martin Romualdez. Dinipensahan naman niya ng mga kinatawan ng naturang network. Nasa frontline ng balitang yan, si Marian Enriquez. Sa report na ito sa isang programa ng Sunshine Media Network International o SMNI, ibinalita ni Ka Eric Celis ang halaga ng umano'y travel expenses ni House Speaker Martin Romualdez. Patanong ang title ng episode na yan na Speaker Romualdez, inabot ng 1.8 billion pesos ang travel expense? Sabi ni Quezon Representative JJ Suarez, fake news na ganyan kalaki ang gastos ng mga biyahe ng Speaker. Paglilinaw ng House Secretary General, hindi 1.8 billion pesos kundi 4.347 million pesos lang ang travel expenses ng opisina ni Speaker Romualdez mula Enero hanggang Oktubre ngayong taon. Kung gastos naman ng buong Kamara ang sisilipin, aabot lang daw ito ng mahigit 39 million pesos. Pero paliwanag naman ng legal officer ng istasyong pag-aari ng Suara Sug Media Corporation, walang fake news sa report nila dahil patanong naman daw itong binanggit ng anchor ng programa. There was no allegations about the 1.8 billion pesos, Mr. Chair. It was just a question given not in behalf of SMNI, but it is a statement by an anchor of SMNI. And there is a disclaimer in every program of SMNI that any statement made by the anchor guest is not the official stand of SMNI. Second, Mr. Chair, there was no deliberate false information. Pero hindi yan bumenta kay Congressman Suarez. A question, attorney, is this. Congressman Joboy, what color is your barong? That is a question. But when you say on live TV, meron po kaming natanggap na balita. Ang speaker ay gumastos ng 1.8 billion pesos sa traveling. Hindi lang yun. Baka madagdagan pa yan kung isasama yung entourage. Baka umabot pa ng 2 billion. Dinagdagan pa. At sinabi, how do you spend 1.8 billion pesos? Umuwi pa ba siya sa bahay? That's not a question, attorney. That is, at the very least, malicious innuendo. At the very least. But from where I'm standing, that is a direct accusation to the House of Representatives. Iginiit ng mga kongresista na hindi pwedeng idahilan ng SMNI ang disclaimer na sasaad umano sa Section 4 ng kanilang prangkisa o RA 11422 na hindi dapat hayaan ng franchise holder na magamit ang kanilang mga pasilidad sa pag-eere ng mga indecent language o pagkakalat ng deliberately false information o willful misrepresentation. Hamon pa ni Kong Suarez, if you can prove
that the 1.8 billion pesos is true, I'll resign. But if I can prove that the 1.8 billion that your program said is false, lagay nyo dito yung prangkisa nyo on the line. Payag ka? Mr. Chair, if I may. Hindi, yes or no? I cannot answer that, Mr. Chair. I'm just a lawyer. That's not part of my authority. Humarap din sa pagdinig si Ka Eric. Giit niya, dalawa ang kanyang source tungkol sa travel fund ni Romualdez. Ang isa ay government employee pangaraw na taga-Senado at may mga dokumento pang ibinigay sa kanya pero di na niya ito pinangalanan. Sa huli sinabi ni Ka Eric na handa siyang aminin kung maling impormasyon ang ibinigay ng kanilang source. Are you willing to recant your statements and apologize to Congress? We are very much willing to admit that indeed the source was wrong. Wala pong problema sa akin personally yon. Because trabaho po namin na kilalanin ang pagkakamali kung may pagkakamali. Pero trabaho din po namin ang magtanong kung may dapat itanong. Sa isang panayam bago ang pagdinig, nagpasaring naman ang kampo ng Suarez Sub Media Corporation. Medyo ang pakiramdam namin binubusalan kami. Sana huwag naman. Sana mali ako. Pero ang feeling namin, parang nilalagyan kami ng busal dito. Magkakaroon pa ng kasunod na pagdinig ang Kamara kaugnay sa isyong ito ng SMNI. Nagbabalita mula sa Frontline, Marian Enriquez, News 5. Ngayong Huwebes, ginisa ng Kongreso ang Sunshine Media Network International, ang media arm ni Pastor Apollo Kibuloy dahil sa umunay pagpapakalat ng fake news. Pinatawag ang SMNI sa harap ng Committee on Legislative Franchises para pagalitan dahil sa isang storya o komentaryong hindi nagustuhan ng mga congressmen. Ang sinabi sa SMNI, ang ginastos daw ni Speaker Martin Romualdez para sa mga biyahe umabot ng 1.8 billion pesos. Hindi raw ito totoo ayon sa House Secretary General. Sa huli, umamin naman ng SMNI na hindi nila na-verify ang kanilang sinabi. Tanong lang daw ito at hindi isang akusasyon. Sa madaling sabi, mukhang alanganin talaga ang istorya. Pero umabot sa puntong napagbantaan ng prangkisa ng network dahil hindi nagustuhan ng Kongreso ang sinabi sa network. Malicious innuendo raw ito na kailangang imbestigahan ng Kongreso sa ilalim ng oversight functions ng Committee on Legislative Franchises. Kakaiba kasi ang Pilipinas sa maraming mga demokrasya dahil ang gustong mag-broadcast ay kailangan mo nang humingi ng prangkisa mula sa Kongreso. Sa ilalim ng Section 1 ng Acta 3846 na no person or company shall establish or operate a radio station without a franchise from the Philippine Legislature. Pero ang batas po na ito, sinaunang panahon pa, noon pang taong 1931 kung kailan wala pang telebisyon sa Pilipinas. Katunayan, ang may control sa mga broadcaster noon ay ang Radio Control Division ng Post Office sa ilalim ng kalihim ng Commerce and Communications. Mag-iisang siglo na po, pero yan pa rin ang batas na umiiral sa broadcasting sa ating bansa. Samantala sa ibang demokrasya gaya ng US at United Kingdom, ang pagbigay ng broadcast license ay ministerial, hindi po political. Hindi kailangan makipagsapalaran sa Kongreso o sa Malacanang. Sa US, yan po ang Federal Communications Commission at sa UK naman ang Office of Communications. Yan din ang naging malinaw nang tumanggi ang Kongreso na bigyan ng prangkisa ang ABS-CBN noong taong 2020 sa pag-uudyok ng nooy Pangulong Duterte. Ang SMNI naman, nabigyan ng 25-year franchise ng Kongreso at ng Malacanang noong July 2018 sa ilalim po ng RA 11422. Hindi lang po yan. Kalaunan, binigay rin sa SMNI ang otoridad na gamitin ng Channel 43 na dati naka-assign sa Amcara Broadcast Network na ginagamit dati ng ABS-CBN para sa kanyang mga programa bago po ito ipasara. Sa hearing kanina, ginit naman ng mga kinatawan ng SMNI na hindi daw ito pagmamay-ari ni Kibuloy. Isa lang daw siyang block timer sa SMNI. Si Kibuloy, of course, ay kilalang malapit na kaibigan at supporter ni Pangulong Rodrigo Duterte. Siya rin ang nag-endorse kay BBM at Sara Duterte noong 2022 elections. Yun nga lang, ngayon ay parang umiiba ang ihip ng hangin. Si Duterte may sarili ng programa sa SMNI kung saan binabakbakan niya ang Kongreso noong nakaraang buwan sa issue po ng confidential funds ng kanyang anak na si VP Sara.
Ayon sa dating Pangulo, ang Kongreso na dati niyang hawak ang pinaka-korap na institusyon. Ngayon, pwede bang bawiin ng Kongreso ang prangkisa na binigay nito 5 taon na po ang nakakalipas? Pwede. Sa ilalim ng Section 15 ng batas na yon, ng prangkisang binigay sa SMNI, pwedeng baguhin o pwedeng bawiin ng Kongreso ang prangkisang ito basta't nasa interes ng publiko. Yan din po ay kondisyon na nakalagay sa lahat ng broadcast franchises. Kaya't sa huli, kahit dati nang nabigyan ng istasyon ng prangkisa, pwede pa rin itong habulin ng Kongreso hanggat hindi natatanggal ang kapangyarihan ng congressional franchise. Showbiz Tonight na tayo. After 11 years, opisyal nang tinuldukan ni Catherine Bernardo at Daniel Padilla ang kanilang relasyon. Narito ang report ni MJ Marfori. So basically, you feel loved every time. Chapter closed para sa Kathniel. Hiwalay ng OG couple na sina Catherine Bernardo at Daniel Padilla na nagpakilig at nagpasaya sa maraming Pinoy. Kinumpirma nila yan straight from their Instagram posts. Sa statement ni Kath, aware daw siya sa mga naunang kumalat na rumor na break na sila ni DJ. At kahit mahirap, gusto raw ni Kath na manggaling sa kanya na break na talaga sila. Sabi pa ni Catherine, totoong minahal at hindi lang palabas na naging relasyon nila ni Daniel. Si DJ daw ang first boyfriend at naging comfort zone ni Catherine. Kaya di raw mawawala ang pagmamahal ni Kath kay Daniel. Pero sa pagdaan ng panahon, nilayo raw ang loob nila sa isa't isa at kinailangan nilang tanggapin na hindi sila maibabalik sa dati. Nakiusap din si Kath sa mga Kathniel na samahan sila ni DJ sa kani-kanilang healing process. Last message naman ni Kath kay DJ, forever niyang i-cherish ang 11 years nilang relasyon. Say naman ni Daniel, lagi niyang baon sa puso at magiging liwanag sa madilim niyang araw ang memory nila ni Catherine. Nagpapasalamat din si DJ sa kanilang fans. Mahirap pero kailangan daw yakapin ang kinabukasan. At kahit break na, walang hanggan at walang katapusan daw ang pagmamahal ni Daniel kay Catherine. Unang kumalat ang breakup rumor ng Kathniel mula sa talent manager na si OG Diaz. Nakaladkad sa hiwalayan si senior high star Andrea Brillantes na hanggang ngayon ay no comment pa. Taong 2011, nang unang magsama si Kath at DJ sa youth-oriented series na Growing Up at saka bumida sa first primetime serye nila na Princess and I noong 2012. Huling big project ng Kathniel ang hit Netflix series nila na Too Good to Be True. Nagbabalita mula sa Frontline, MJ Marfori, News 5. Hindi pa dyan nagtatapos ang may init nating Showbiz Chika Tonight, kaya dyan lang kayo mga kapatid. Susunod, Smartmatic dismayado sa anilay surprise disqualification sa kanila ng COMELEC. Veteran point guard at cancer survivor na si L.A. Tenorio, puspusan na ang paghahanda sa kanyang pagbabalik sa PBA. At Taylor Swift may bago na namang na-achieve. Tutok lang mga kapatid dito sa Frontline Tonight. Pinanindigan ng COMELEC ang desisyong i-disqualify ang Smartmatic bilang service provider sa eleksyon. Ang kumpanya naman, dismayado sa anilay surprise disqualification. Nasa frontline balitang yan, si Mon Gualvez. Yes to hybrid Filipino election system. Kasabay ng paggunita sa karawan ni Gat Andres Bonifacio, nagpunit ng papel ang grupo ni na dating DICT Secretary Eliseo Rio Jr. sa harap ng COMELEC office sa Maynila. Pero hindi gaya ni na Bonifacio, sample na balota at hindi sedula ang pinunit at sinunog nila. Bagamat masaya sila sa pag-disqualify sa Smartmatic, hindi naman doon petisyon nila ang pinagbasehan nito. Yung pinagbasehan nila ay matagal ng eleksyon, issue, no? 2016 pa. Hindi nila tinignan mabuti yung mga irregularidad nitong 2022 election, Mayo 9, no? So yun ang aming
kulang pa. Pero sa pagharap ng COMELEC sa media kanina, nilinaw nila ang naging desisyon. There's no issue as to the accuracy of the results. The COMELEC cannot close its eyes to the reality that there are several issues pertaining to the integrity and credibility of this company. Kung pababayaan po namin yan, mas maki-question po kasi yung integrity ng buong proseso. The COMELEC cannot take that risk. Sa naunang lumabas na resolusyon mula sa COMELEC na bunyag umanong nagtatag ng foreign shell company si former COMELEC Chairman Andres Bautista na siyang pinaglagakan ng mga perang sinuhol umano sa kanya ng Smartmatic para sila ang piliing mag-supply ulit ng vote counting machines noong 2016 elections. Bagamat hindi pa naman napapatunayan, iginit ng COMELEC na malaking dagok sa integridad ng halalan ang issue kay Bautista at sa Smartmatic. Sa record ng COMELEC, ito ang lumalabas na kauna-unahang na-disqualify na service provider mula na magkaroon ng automated election sa bansa. Bagay na sa loob ng 15 taon o nakalipas na 5 halalan, tanging Smartmatic lamang ang naging kapartner ng ahensya. Dismayadong Smartmatic sa anilay surprise disqualification. Hindi raw sila kailanman sinabihang kasama sa mga alegasyon sa Smartmatic ang US case laban kay former COMELEC Chairman Bautista at hindi rin sila nabigyan ng pagkakataong sagutin ito. Sa separate opinion naman ni Commissioner Amy Ferolino na sa random manual audit at sa deklarasyon ng Accredited Citizens Arms, unanimous na inaffirm ng ahensya ang kredibilidad ng eleksyon noong 2022. Kaya hindi raw dapat din-disqualify ang Smartmatic. Pero ayon kay Garcia, pwede sila agad mag-disqualify. Kapag administrative function, we can act based on something which we are fully aware of. Sa kabila ng mga issue, tuloy daw ang bidding sa December 12 para sa susunod na service provider sa eleksyon. Nagbabalita mula sa Frontline, Mon Gualvez, News 5. Hindi na ibabalik ang confidential funds. Yan ang tiniyak ng mga mambabata sa pagsisimula ng bicameral conference para sa panukalang 2024 national budget. Nasa frontline ng balitang yan, si Camille Samonte. Umarangkada na ngayong araw ang Bicameral Conference Committee para sa 5.768 trillion pesos proposed budget sa susunod na taon. Dito pinag-uusapan ng Senado at Kamara ang mga magkakaiba nilang probisyon para pag-isahin ang kani-kanilang bersyon ng panukalang budget. Dito nanindigan ng Senado na hindi na nila ibabalik ang confidential at intelligence funds ng ilang civil agencies. Kabilang dyan ang sa Office of the Vice President at Department of Education na parehong hinahawakan ni VP Sara Duterte. Sa kabuuan, nasa 1.23 billion pesos na halaga ng confidential at intelligence funds ang inilipat sa mga ahensyang may kinalaman sa national security. Well, by and large, in-adapt namin yung ginawa ng House, yung ni-realign nila to the security agencies. Dahil we shared their view na doon talaga dapat sa mga intelligence gatherers and providers. Naging very consistent ang Senado, lalo na sa budget, na talagang confidential intelligence fund will be only granted to those agencies that usually get the CIF, no? Again, Defense, probably law enforcement agencies and DOJ, no, to buy information. Sa kabilang banda, pag-uusapan naman kung pwede pang ibalik ang porsyon ng 300 million pesos na hinihinging confidential fund ng Department of Information and Communications Technology. Umaapela kasi ngayon ng DICT na maibalik ang kanilang CIF dahil sa banta ng cybersecurity attacks sa bansa. Lalo't nitong mga huling buwan ay sunod-sunod ang mga hacking incidents sa mga website at system ng gobyerno. Sinang-ayunan niya ng ilang senador. Minsan, yung gera hindi na sa battlefield, di ba? Hindi na barilan, kundi someone can disable your cyber networks pag nawala yung information, di ba? Tayo as consumers, nagka-transact tayo online. Pag nawala yun, pilay tayo. At napakamahal ang kuwan niya, napakamahal ang pagbili ng mga software o hardware para dyan. At kung bibili ka ngayon, next year, outmoded na yan. Kasi yung mga hacker, mabilis yan mag-upgrade. Kung hindi natin suportahan ng DICT, kawawa ang Pilipino, maraming mabibiktima dito sa cybercrimes. Isusulong din ng Senate contingent na dagdagan ng pondo ng Armed Forces of the Philippines at Philippine Coast Guard. Because of the West Philippine Sea issue, we have to beef up, strengthen our naval assets as well. Hindi purposely para tapatan ng China na kinakailangan natin because of the situation. We have to protect
our territorial integrities. Ang House contingent naman, balak pagtuunan ng pansin ng pondo sa social services. We want to fight the inflation, yung inflation sa bigas, sa yung mga ayuda, no, social services, para naman baka mamaya madagdagan pa yung problema sa mga gera or sa inflation. Kailangan medyo handa tayo. Target na maratipikan ng Kongreso ang panukalang national budget sa ikalawang linggo ng Disyembre. Saka isusumite ang pinal na kopya para mapirmahan ni Pangulong Bongbong Marcos at ganap na maisabatas. Nagbabalita mula sa Frontline, Camille Samonte, News 5. Tinawag ng China na malisyoso ang pahayag ng Pilipinas na inikutan ng Chinese jets ang ating eroplano sa West Philippine Sea. Ayon sa Chinese Defense Ministry, hindi totoo ang mga paratang ng Armed Forces of the Philippines. Kaugnay ito sa pag-ikot ng dalawang Chinese fighter jets sa isa nating aircraft na bahagi ng joint patrol ng Pilipinas at Australia nitong November 26. Kinundi na rin ng China ang anumang aksyon na nag-uudyok na mapalala ang tensyon sa rehiyon. Hinimok din nila ang Pilipinas na respetuhin ang Declaration on the Conduct of Parties in the South China Sea na nilagdaan ng mga miyembro ng ASEAN. Handa raw silang ipaglaban ang kanilang soberanya at maritime rights. Wala pang pahayag sa ngayon ang AFP sa sagot ng China. Magbabalik na sa PBA ang Barangay Ginebra veteran point guard na si L.A. Tenorio. Yun ay matapos niya makarecover sa cancer. Nasa frontline balitang yan si Marty Bautista. Makalipas ang 8 buwan pamamahinga, may magbabalik sa hardcourt. Yan ay walang iba kundi ang veteran point guard ng Barangay Ginebra na si L.A. Tenorio. Nitong nakaraang Pebrero, nang malaman ni L.A. ang malungkot na balita na meron siyang stage 3 colon cancer. Dito naputol ang mahigit 700 game streak ng tinaguriang Iron Man ng PBA. Kwento ni L.A., marami siyang natutunan sa kanyang cancer journey. Sad truth also, but you only realize, how kumbaga kung gaano ka-importante ang buhay until may mangyari sa'yo. You don't have to wait till something happened to you or to your loved ones until you realize that, you cannot take anything for granted. Imagine before, I had 700 plus games, diba? And then all of a sudden, the next day, I cannot play anymore. Pagkatapos ng kanyang mga chemo session sa Singapore, naging cancer-free na si L.A. noong Setyembre. Kwento ni L.A., hindi raw niya maiwasang isipin kung makakabalik pa siya sa basketball. Ang hirap mentally, if you see my post every time, I'm happy, I'm with my friends, doing my therapy and everything. But when I'm alone, it's hard. There's always a doubt. Pero naging malaking tulong daw ang suporta ng kanyang pamilya at mga kaibigan. Lalo na ang Ginebra community na full force habang nagre-recover si Teniente. Matatandaang nakasama pa nga si L.A. sa Gilas Pilipinas staff noong nakaraang Asian Games kung saan muli nating nasungkit ang ginto. That's a consistent effort that we all have to do. That's not only looking at L.A.'s journey, just overall looking at the world to know that you need to really appreciate every given day and every given minute. Itinuturing si L.A. na driving force ng kanyang Ginebra teammates. Ang veteranong point guard nga raw ang sumasalamin sa kanilang never say die motto. He's here before me. Like 30 minutes already working out, getting the sweat in, stretching. Just his work ethic, his knowledge on the game. He shows me spots that I need to work on, everything about the game of basketball, and even as a person, he's a great guy. He's a great individual. Ngayon, focus na si L.A. sa kanyang opisyal na pagbabalik sa PBA. Pagbabalik na nagpapaalala sa kanya na maging magpakumbaba at huwag makalimot magpasalamat sa mga biyaya ng may kapal. It's weird. I mean, it's really like I'm 6 years old na bata na starting to play again basketball, going back. I can't even feel the ball because I still have the chemo effect, the sensation, the tingling effect in my hands.
So it's hard. It's really hard. It was really hard, but now getting better. It's better now. Sa PhilSports Arena, magtitip off ang pinakahihintayin na pagbabalik ni L.A. Tenorio. Magaganap na yan sa Linggo, December 3, alas 6 ng gabi, kung saan makakatapat ng Hinebra ang Terra Firma G. Tutukan yan sa A to Z at sa Pilipinas Live app. Nagbabalita mula sa Frontline, Marty Bautista, News 5. At mga celebrity at fans, may kanya-kanyang mensahe sa hiwalayan ng Kathniel. Tuloy-tuloy ang balitaan dito sa Frontline Tonight. Big winners ang K-pop groups na New Jeans at 17 sa prestigious Mama Awards ngayong taon. At pati si Taylor Swift, wagi rin ng bagong award. Panoorin natin to. Bagong achievement na naman para kay Queen Taylor Swift. Siya lang naman ang itinanghal na global top artist ng streaming giant na Spotify. Nakakuha ng mahigit 26.1 billion global streams si Tay-Tay. Hindi makapaniwala si Taylor sa bago niyang achievement. Nagpasalamat din siya sa kanyang Swifties. At bilang pasasalamat sa fans, inilabas na rin ni Taylor ang kanyang From the Vault song na You're Losing Me. At speaking of achievement, nasungkit naman ng K-pop girl group ang 2 days sang o biggest prize sa prestigious 2023 Mama Awards. Kabilang dyan ang Artist of the Year. Historic ito para sa New Jeans dahil sila ang first girl group na nagwagi ng title after ng Girls' Generation noong 2011. Nakuha rin ng New Jeans ang Song of the Year para sa kantang Dito. Bukod dyan, Best Female Group at Best Dance Performance Female Group din ang New Jeans. Ang boy group na 17 naman ang nanalo ng Album of the Year para sa kanilang FML album. Sila rin ang itinanghal na Best Male Group. Sa January 13 at 14 next year, magko-concert ang 17 sa Philippine Sports Stadium sa Bulacan. Kaugnay pa rin ng Kathniel. Marami ang nalungkot online after nilang kumpirmahing hiwalay na sila. Mahigpit na yakap at sending loves ang comment dyan ni na Vice Ganda, Rufa Gutierrez at Joshua Garcia. Respect at pagmamahal naman kina DJ at Kath ang say ni na Melay Cantiveros, Rabia Mateo at Ogie Alcasig. Nag-comment din dito ng crying emoji si Ivana Alawi. Para naman sa isang Kathniel fan, ito na ang kanyang biggest heartbreak. May pa-throwback pic naman ng Kathniel ang isa pang fan na ito. Nagpasalamat din siya kina Kath at DJ na naging bahagi ng kanyang buhay simula childhood. Trending din worldwide ang Kathniel, kasama ang ilang phrase na walang kakain at walang forever. Bukod dyan, pinag-uusapan din ngayon ang pangalan ni Andrea Brillantes na nachichismis na third party daw sa Kathniel. Trending din si OG Diaz na unang nagsabing break na ang Kathniel pero nabash noon. At yan ang latest and hottest sa showbiz tonight. Ako si Jania Lipoon, mahigpit na yakap, Kath and DJ at sa Kathniel fans. Talagang mahigpit na yakap. Mahigpit. Affected ang mga fans. Pati si Jani. Ako. Ayan tuloy, wala tuloy tayong pabaong pampag-good night. Basta manonood ako kay Nay Christy bukas. Ayan na, ayan, aabangan. Mga kapatid. Talagang ang ganda ng sinabi, yakapin ng kinabukasan. Ganun talaga. Affected sa May social relevance yung story yan. Kaya actually tayo eh. Kasi it's about the impermanence of social contracts. Naku. Ewan, mga kapatid, 25 days na lang po, Pasko na. At yan po ang 45 minuto pag-himay sa malagang headlines. Balitaan at diskusyon para sa paghubog ng matalinong opinyon. Kami inyong kasangka sa pagbabalita. Sa ngalan ni Mayan Los Baños, ako po si Maricel Halili. Ako naman po si Edwin Gao. Magandang gabi.